Ganon. Si John Vic Rimulya, mukhang lucky jacket niya yun eh. Amoy ano na siguro yun, amoy sibuyas na siguro kilikili nun. Nung ano na yun, nung jacket na yun, hindi niya nilalaban. Puging-pugi siya sa sarili niya siguro sa dami ng damit niya sinukat. Doon lang talaga nagano eh. Yun lang talaga yung parang gandang-ganda siya sa sarili niya eh. Walang iya ka, John Vic Rimulya. Napakatanga mo. Sobrang tanga mo talaga. O at napakasinungaling mo. Naganap ang matinding hearing. Bagamat hinarangan netong tanga na si John Vic Rimulya na feeling na hindi naglalaban ng jacket. Ang dami-daming pera, iisa jacket. Siguro yung jacket na yun nasuot-suot niya, putangin na niya, pag tumitingin siya sa salamin, puging-pugi siya sa sarili niya. Siguro pag nakikita niya yung sarili niya, pagkasuot niya yung jacket na yun, feeling niya lalaki siya. Kasi nakagano na naman siya eh, naka-cross arms na naman siyang ganyan, na feeling mo nandoon na naman siguro, ano niya yun, nananalo siya sa tong it kapag kayo nasuot niya. Di ba ganyan tayo mga banateros, di ba? Kapag meron kang meron kang isang gamit na swerte ka. Ba, sinuwerte ka sa buhay, sinagot ka ng jowa mo. Tapos iniwanan ka rin umagahan dahil hindi mo nasuot yung lucky shirt mo, di ba? Ganon. Si John Vic Rimulya, mukhang lucky jacket niya yun eh. Amoy ano na siguro yun, amoy sibuyas na siguro kilikili nun. Nung na yun, nung jacket na yun, hindi niya nilalaban. Puging-pugi siya sa sarili niya siguro sa dami ng damit niya sinukat. Doon lang talaga nagano eh. Yun lang talaga yung parang gandang-ganda siya sa sarili niya eh. Walang iya ka, John Vic Rimulya. Napakatanga mo. Sobrang tanga mo talaga. At napakasinungaling mo. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan itong mga taga-gobyerno na to. Napakagugunggong. Nakikita mo, sobrang normal na lang sa kanila yung pagsisinungaling eh. Sobrang normal na lang sa kanila yung mga pagsasabi ng hindi totoo. Tarantado talaga eh. Mantakin mo kahapon, nagsalita yung bobong si Wing Gatchalian. Tanga-tanga rin to si Win. Alam, sa totoo lang, Wing Gatchalian, bobong-bobo ako sa'yo. Tagal mo ng senador pero tanga ka pa rin. Bakit ko nasabing tanga? Mantakin mo, pumayag ka na ginawa ka nilang laruan. Ginawa ka talagang laruan na majority, ginawa kang pro tempore. Sisirain yung karera mo, ikaw naman proud na proud ka kung di ka ba naman bobo. Gusto mong magbigay ng instruction dyan sa Senado, hindi naman ikaw ang Senate President, acting ka lang eh. Utangin, nakatanga ka. Sa totoo lang, napakahina mo. Ngayon pa lang as acting senator, acting Senate pro tempore ngayon pa lang, nagmumukha ka ng inutil. Imaginein mo, paano ko nasabi na mukha kang inutil? Nagpa-presscon ka, isinara mo yung Senado. Nang alas 10, pinauwi mo yung mga empleyado, work from home na lang sila. Imagine tapos, dyan sa Senado, madami pa rin naiwan. Maraming naiwan para mag-ayos ng mga upuan dyan sa Blue Ribbon Committee hearing ni Cayetano, tsaka ni Marcoleta, tsaka ni Pia Cayetano. Inayos yung lounge, may nagluto, nag-prepare, nandiyan din yung mga gwardya. Kumbaga, hindi sinunod si Wing Gatchalian. Ang sumunod lang kay Wing Gatchalian, siguro yung mga balakubak niya. Tanga eh. Senate pro tempore, ni hindi ka Senate President. Umamin na nga kayo na since ikaw yung acting Senate President, during that caucus na illegal na ginawa ninyo, hindi ikaw ang acting Senate President ng buong Senado, kundi ka ba naman tanga, acting Senate pro tempore ka lang eh. Tapos tatayo ka sa podium, magpe-presscon ka, magbibigay ka ng instruction. Gago ka ba? Hindi ka ba naman tanga, magbibigay ka ng instruction, hindi naman ikaw yung otoridad. Umamin kayo na wala pang Senate President eh. Kung walang Senate President, putang inang niya na bago, ibig sabihin ng Senate President si Alan Peter Cayetano pa din. Kasi ikaw acting Senate pro tempore ka lang, ang pinalitan mo si Loren Legarda, hindi si Alan Peter Cayetano. Bakit ka tatayo dun sa podium at parang ikaw yung may authority na magbibigay ng instruction sa mga tao? Kita mo, umpisa pa lang, wala ka ng kapangyarihan. Umpisa pa lang, sinaway ka na ng mga taga-Senado. Pinauwi mo sila pero hindi sila umuwi, nagstay sila dyan. At inasikaso nila yung legitimate na Blue Ribbon Committee ni Subcommittee Chairman Marcoleta. Tinan mo, kung di ka ba naman tanga, Wing Gatchalian, meron kayong sariling OSAA dyan. Meron kayong sariling security, meron kayong sariling mga pulis dyan sa Senado. Tinawagan mo yung syota mo na si John Vic Rimulya. Nag-lips to lips kayo dyan? Nag-holding hands kayo? Tinawagan mo si John Vic Rimulya para panatilihin ang kaayusan at security ng Senado. Bakit? Panatilihin ang kaayusan at security ng Senado. Ba't wala ba kayong security dyan? Wala bang mga dyan? Wala ba kayong mga dyan nga sa Senado? Meron pa nga kayong Marines, detachment mismo ng Marines dyan sa loob ng Senado para secure ang Senado. Tapos tinawag mo si Boying Rimulya, kung di ka ba naman bobo?
Hindi mo ba alam na ang na walang jurisdiction si John Vic Rimulya diyan sa diyan sa Senado? Ang Wing Gatchalian sa kaalaman mo lang kung hindi ka ba bobo. Kaya palang pangit-pangit ng Valenzuela eh. Kasi para kayong mga abnormal diyan eh. Pare-parehas kayong magkakapatid eh. Ngayon eto, kaya pinatawag mo si John Vic Rimulya, ang jurisdiction po niya, dotted line siya sa police. Pero LGU yan, mga LGU, mga siyudad sa buong Pilipinas, yun yung inaano niyan, pero wala siyang jurisdiction diyan sa Senado. Ito naman bobo rin na si John Vic Rimulya, pumunta naman. Isa rin tanga, pumunta na nga lang, mag-isa pa. Mantakin mo sabi ni Wing Gatchalian, nag-usap yung dalawang bobo eh. Bobo si Wing Gatchalian, kinausap din yung bobo na si John Vic Rimulya. Pumunta ka nga dito, ayusin mo para ma-secure mo yung Senate at ayusin ang peace and order dito. Putang ina, nagpunta naman ng gago. Suot-suot yung pinaka-paborito niyang damit. Pagdating doon, putang ina, akala niya siya si Captain America. Mag-isa lang siya. Mantakin mo, papanatilihin mo yung security at kaayusan sa isang lugar, mag-isa ka. Okay nang inay, kundi ka ba naman gago? Kundi ka ba naman hindot tarantado? Mag-isa ka, pupunta ng Senado, tapos gusto mo ayusin mo yung yung kaguluhan doon. Gago din eh. So ganun katanga si Wing Gatchalian dahil nagpagamit siya sa mga kasamahan niya at gawin siyang katatawanan. Parang yung mga tulpo rin na mga bobo. Yung dalawang tulpo na magkapatid na mga manyakis di umano. Mga mahihilig sa puday. Tangina ang yayabang. Pucha, mga human trafficker pa lang, mga tarantado. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit human trafficker. Walang hiya eh, hindi ba? So ngayon mga bossing, bobo rin yung dalawang magkapatid na tulpo. Bakit? Kita mo, hindi kaya ni Tito Soto, ni Ping Lacson at ng ibang mga samahan nilang mga tanga. Hindi na nila kaya siguro yung pressure ng social media, mga troll. Kasi tawag nila sa atin troll eh. Pagka inaano mo sila, binabash mo sila, tawag mo na troll. Sige, sabihin na natin basher, hindi troll. Kasi ang may troll army kayo naman eh. Kaya nga nagpatay sila ng mga comment section nila. Sila Mig Subiri, Erwin Tulfo, nagpatay yung mga comment section, yung mga ulol na yan. Kasi alam nila, nararamdaman nila, nababasa nila yung mga comments sa kanila sa mga Facebook pages nila eh. Kaya urat na urat ang mga putang na nagpapasaklolo sa mga media na bayaran na nag-iiyak nung sinabi ni Marcoleta na bayaran sila eh. Papaliwanag ko rin sa inyo kung bakit sila bayaran. Pero yun nga, ngayon, ginagamit nila yung dalawang tulpo dahil alam nila yun yung pinakabobo sa kanilang hanay. Bobo na silang lahat dyan sa bagong majority ko, Yung 11+1. Bobo na sila. May mas bobo pa. Sino yun? Si Rapi Tulfo at si Erwin Tulfo. Kaya binuyo nila para magsalita ng ad hominem sa kanila. So syempre, mga walang mga pinag-aralan mga yan eh. Kaya yung mga bibig ng mga yan, parang si Boss Dada, wala rin pinag-aralan eh. Kaya bastos ang bunganga ng mga yan. Ginamit silang dalawa para pangbangga doon sa mga nangbaba sa Senate. Siyempre sila tuwan-tuwa naman. Nakita mo, ako si Erwin Tulfo, mahihiya ako eh. Unang-una sa lahat, ilang taon pa lang akong senador eh. 2025 o 2026. Putang ina mo ka, isang taon ka pa lang senador, ay yabang-yabang mo na. Akala mo, kasing tanda ka na ni Tito Soto dyan sa Senado, kung makapagsalita ka, akala mo ikaw yung authority diyan, unggoy ka. At saka ito pa, nakakatawa, bibigyan ka. Ikaw, Erwin Tulfo, putang ina mo, wala kang experience sa pag-iimbestiga. Wala ka mang experience sa batas dahil di ka man abogado, bugok ka. Ikaw ay isang broadcaster lang ng tagabasa ng mga balita, tapos magre-react ka lang, magmumura ka lang, tatawagin mo lang na bobo, parang si Larry Gadon, yung mga binabatikos ninyo sa inyong mga programa. Tapos putya, hahawak ka ng isang pinaka-importanting komite diyan sa Senado. Yung committee on yung Blue Ribbon Committee. Mantakin mo, ang lahat ng mga humahawak ng Blue Ribbon Committee, puros mga abogado. Magagaling. Actually, si Ping Lacson, magaling man yan. Experience na yan, kahit hindi abogado yan. General man yan. Marunong yan mag-imbestiga dahil siyempre pulis yan eh. Pero ikaw, Erwin Tulfo, puta, anong qualifications mo? Bukod sa ikaw ay isang Amerikanong gunggong na mandurugas na pinagkapirahan mo ang Amerika, nandaya ka ng iyong identity para lang kumubra ng pera sa Amerika. Tapos umuwi ka dito, ginamit mo yung iyong kakapalan ng muka, nagmedia ka. So yun lang, wala kang ibang experience. Kundi maghatid lang ng mga katarantaduhang balita. Hahawak. Tapos ito pa, isang termino ka pa lang diyan sa Kongreso. Hindi nga isang buong termino yun eh. Parang mga 1-2 taon ka lang diyan sa Kongreso eh. Dahil mayroon lang kayong pinatalsik diyan sa corrupt na party list ninyong ACT-CIS.
O, yung kurakot yan. Yung CIS, kung hindi ba naman kurakot yan, di ba, sinasabi na nga ng mga balita na yung YAP na konektado sa CIS o dating representative kasama nito ni Erwin Tulfo diyan sa kanilang party list, di ba, contractor. O, so may isang pinatalsik para mapaupo si Rapi Tulfo, di man binoto ng tao yan eh. Inupo lang siya dyan para maging congressman ng mga 1-2 taon. Tapos tumakbo ng senador, ginamit yung kanilang followings dahil Tulfo yan, ibilibban tayo lahat sa mga Tulfo noon. Tapos mga Duterte supporter pa yan, so sinuportahan niyang ulol na yan. So eto ngayon pagdating sa Senado, putang ina, lakas ng boses, galing-galingan, basa ng rules, ganito, ganyang gago. Alam mo ba, nung bagong senador, number 1 senator, si Robin Padilla, numero 1 senador nung eleksyon, hindi siya nagyabang ng ganyan. Hindi siya nagsalita ng ganyan, hindi siya nagyabang, naging magalang siya sa mga kasamahan niya sa Senado. Pero ikaw, Erwin Tulfo, kapal-kapal ng mukha mo, 1 taong ka pa lang na senador, putang ina ka, ni hindi ka man abogado, ni hindi ka man investigador. Tapos ang yabang-yabang mo magsalita dyan, mag-cite-cite ka ng rules, akala mo naman kabisado mo yung rules ng Senado. Hindi ka naman marunong mag-interpret dahil marunong ka lang naman magbasa eh. Marunong ka lang magbasa, mag-English, pero hindi ka marunong mag-interpret. 1 taon ganyan ka nakayabang. Si Senator Bato de la Rosa, pangalawang term niya na as senator, number 2 pa yan ha. Number 2, hindi naman ganyan yan kayabang. Very very respectful naman yan. O eto si Senator Bongo, o second term din ni Senator Bongo, number 1 si Senator Bongo bilang senador. Nagyayabang ba si Senator Bongo? O ito si Lito Lapid. Si Lito Lapid na lang, ang tagal ng senador niyan, hindi nyo lang namamalayan. Napakatagal ng senador niyan, hindi nyo lang siya nararamdaman. Pero mayabang ba si Senator Lito Lapid kahit na never pa siyang natatalo bilang senador sa buong buhay niya sa pagtakbo niya ng senador. Hindi pa yan siya natatalo. Nagyayabang ba si Lito Lapid? Hindi. O kayong dalawa magkapatid, pukin ang ina ninyo, 1 termino pa lang yung kuya mong abnormal, yung kuya mong manyakis na may mga kumakalat na video na party ng party, tapos yung anak lasenggo sa ibang bansa, nagwawaldas ng pera ng ganun-ganun lang. Tapos may party list pa kayo na kurakot, di umano. Lumalabag sa batas yung anak, tumadaan sa hindi naman niya dapat daanan. Parang tatay din niya, nakikikabit kahit kani-kanino. Galit na galit sa usapang kabit. Pagka may kabit ang isang tao, isang lalaki sa Rapi Tulfo in action, putang ina, galit na galit siya, ulol na yan. Pero siya may kabit. Walang mga moral ascendancy ang mga putang ina eh. Ang yayabang, kung makapagsalita, akala mo malilinis eh. Pero puta, mga manyakis naman. Walang hiya kayo. Ang daming mga kumakalat na mga video-video at saka mga chismis sa inyo. Pucha, hindi nyo may tatago yan. Yung mga titi ninyo, yung mga burat ninyo na kung saan-saan nyo sinisiksik. Nagbabayad pa kayo, di umano ha. Para lang yung mga sandata nyo na siguro ganito lang yan kaliliit. Kaya pucha, kailangan nyo pang magbayad. Ang yayabang. Tapos siya ang ilalagay, kung di rin ba naman gunggong itong bagong majority ng senador eh. Okay man lang sana, ibinalik mo si Ping Lacson, pero ang ipinalit mo kay Lacson, mas tanga. Tanga na si Lacson, mas tanga pa yung ipinalit nyo eh. Ipinalit si Erwin Tulfo na walang experience, hindi abogado, 1 taon pa lang na senado, saglit lang na nagsilbi sa kongreso, tapos Tapos hindi man investigador, hindi naman dating pulis, so walang ka-background experience sa pag-iimbestiga. Yan ang nilagay nyo sa pinaka-importanting komite. Isa sa mga pinaka-importanting komite na mag-oversee at mag-hearing patungkol sa mga corruption ng mga taga-gobyerno. Maglalagay kayo ng butaw. Kumbaga sa pusoy dos, putang ina 3. Walang ngaya, kumbaga sa pekwa, utya yan, siya yung pinakadulo. Yan ang ilalagay nyo dyan. Kumbaga sa madyong, yan yung bulaklakin, yung mga walang silbi. Diba? Hindi kayo nag-iisip, kayong majority. Okay na nga lang sana kung ang inilagay nyo dyan si Kiko Pangilinan. O kaya si Mig Subiri na lang. Kahit pa paano, matagal na rin senador niya. Maglalagay kayo ng neophyte na senator. Ni wala pang experience, ni hindi abogado. Okay man lang sana kung abogado. Baka sasabihin nyo na naman, si Marcoleta, neophyte din yan. Yes, neophyte si Marcoleta, but he's been in the Congress for so long, more than a decade. Oo, more than a decade, or at least mga almost 2 decades na yan dyan sa Congress. At isa pa, abogado yan. Abogado. Doon pa lang, tapos na kayo. So kahit bago pa lang si Marcoleta at 1 taon pa lang si Marcoleta na senador, alam mo na maaasahan bakit, kasi may aral eh.
Oo, may matagal na ring mangbabatas. So umakyat lang naman siya ng Senado. Yung trabaho naman ng senador kaparehas din ng trabaho ng ng isang mambabatas. Actually, ang constituency nga ni Marcoleta, dahil siya ay party list representative, buong Pilipinas nire-represent niya yung marginalized sector na kanyang nire-represent. Puro represent yun parang senador din siya. So umakyat lang siya ng bahay, pero technically yung trabaho ng Congress at saka ng Senate parehas man yan. So ngayon pagdating niya doon, matalino na siya diyan sa Congress. Pagdating niya diyan, abogado pa siya. So marunong siyang mag-interpolate, magtanong, magbasa ng mga ng mga testimonya, magsabi kung itong testimonya na to bulok o hindi. Makita from just by asking questions, malalaman niya na kagad nagsisinungaling ito o hindi. Si Erwin Tulfo, anong alam niyan? Ang alam lang naman niya magmura sa sa telebisyon, sa radyo. Kung saan ang ilalagay mo. So dyan mo malalaman, ito rin si Gatchalian, bobo Sobrang tanga rin ni Gatchalian kasi iasa mo yung Blue Ribbon Committee sa isang walang experience. Ibig sabihin, wala talaga kayong gusto. Wala talaga kayong gustong ma-attain dyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Blue Ribbon Committee ng mga kolorum na mga senador. Kasi nga naglalagay kayo ng mga tao na mga incompetent. I can attest na talagang incompetent yan, yung Erwin Tulfo na yan. Walang delikadesa yan, walang prinsipyo yan. Ang isang tao na balimbing, putang ina niyan, dapat hindi pinagkakatiwalaan yan dahil traidor yan. Kung nasaan ang pagkain, nandoon yung mga patay gutom na yan. Ganun din, napakahina talaga nito ni Win Gatchalian. As early as now, pinakita niya na mahina siyang kung siya ang magiging susunod na Senate President. Napakahina niya na Senate President. Unang-unang araw pa lang niya na nagbigay ng instruction, mali-mali na instruction. Ayaw nila sa work from home pero pinauwi niya yung mga tao. Nagagalit si Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, hindi tayo papasok. Samantalang yung mga nagpipintura, yung mga construction worker, ayaw pumapasok. Pero puta, nung nag-declare ng work from home, isa siya sa nag-work from home. Di sana kung talagang against kayo sa mga telecommute, di sana nung sinabi niyo, umuwi na kayo, sabay kayo magtrabaho. Hindi, dito opisina ko Di sana sumuway ka, hindi ka sumuway So ibig sabihin talaga, putyang ina ninyo, kunyari pa kayo, ayaw nyo ng online voting, telecommute dyan sa Senado. Pero sa totoo lang, walang hiya kayo. Gustong-gusto nyo naman. So nagbigay siya ng instruction, umuwi na kayo, walang umuwi. Ang umuwi, sila lang. Tapos meron namang security, pinatawag niya pa si John Vic Remulla. Isa rin tanga si John Vic Remulla, mag-isa nagpunta. Tapos gusto niya pigilan niya, hindi si Ochong Marines. Oy ka lang, sir, tanga ka. Hindi ka marunong mag-mathematics. Putyang inang niya. Hindi raw siya humarang. Pauwi na daw siya. Ano yan, pumunta ka ng Senado para umuwi lang? Hindi ka ba naman inutil? Ba't ka uuwi? Sinabi sa'yo ni Sabi niya, tinan mo yung mga dahilan niya. Mag-isa lang siya, bakit daw niya haharangin? Oo nga ganun ka nga kabobo Mag-isa ka, haharangin mo yung sandamukal. Sino ka? Si Thanos? So ngayon, sumabla yung kanyang unang dahilan. Tapos sabi niya, pauwi na ako Pauwi na daw siya. Naglalakad daw siya. Biglang dumating daw yung marami na yun. Ulul, pwede ba yung biglang dumating? Ano yung magic? Tanginang yan. Ano yan, galing sa kisame yung mga yan? Alam nyo na parating yung mga yan kasi pinipigilan na sila sa baba Pinipigilan na sila sa baba. Bumaba si Pia Cayetano at si Robin Padilla para sunduin sila. So alam mo na paparating sila. Napauwi na ako, biglang nagulat na lang ako. Yun ang sinabi niya, biglang nagulat na lang ako. Andiyan na sila, ang dami nila, mga 50 sila. Ayun na nga Kung hindi ka ba naman sinto-sinto, 50 sila, mag-isa ka, tapos pipigilan mo sila. Kung hindi ka ba naman tanga, o baka gusto mo lang talagang chancingan si Robin. Gusto mo lang talaga yakap-yakapin si Robin. Ikaw talaga, John Vic Ako, nagdududa na ako sa'yo Mukhang ka, dapat pa-review ni Robin yung CCTV. Baka mamaya may mga maselang party ni Robin Padilla na hinawak-hawakan mo pauwi na daw siya. Bakit ka uuwi? Sinabi nga ni Sherwin Gatchalian ikaw rin ang sinabi mo na pumunta ka dyan dahil pinapunta ka ni Gatchalian para pangalagaan ng safety ng Senado. Ba't ka uuwi? Tanga ka pala Pumunta ka dyan para pangalagaan yung safety ng Senado tapos uuwi ka. Ba't ka pa nagpunta dyan kung uuwi ka rin lang pala? Tainan niya, ang dami ng camera, ang dami ng nakakita dun sa mga pinagagawa niyang kabalbalan. Putya, nagsinungaling pa, ganyan. Yan ang legacy ng BBM administration. Sinungaling mula presidente hanggang DILG secretary. Sinungaling. Ito naman kasi si DILG secretary, sa bagay, kabadong-kabado rin yan Naiintindihan ko na rin si si John Vic. Naiintindihan ko si John Vic dahil nandiyan na si Abalos. Kumakatok si Abalos kay BBM. BBM, bigyan mo ako ng pwesto, 1 taon na, pwede na ako magkaposisyon. O sa kita ilalagay. Ayaw naman nun syempre ni Abalos na mailagay siya sa mas mababa sa dati niyang naging posisyon, which is DILG secretary. Ano ba mas mataas pa sa DILG secretary? Siguro yung mga yan, DOJ, Ombudsman, di naman pwede na yung Ombudsman, Supreme Court, di naman siya huwes. So yan din ang tatargetin yan, yung DILG dahil dyan siya galing. Alang naman pumayag siya ng demotion, di ba?
Oh, so ganun ngayon, kabang-kabayan si John Vic Rimulya, kaya lahat ng katangahan ginagawa niya para lang hindi mawala sa kanya yung pagiging DILG secretary, dahil pag di na siya DILG secretary, hindi na siya makakapag-interview. Kaya sinasabi ni Trillanes, tanginan to, hindi nagtatrabaho, pa-interview kasi ng pa-interview, mas madaming pa-interview kaysa nauhuling kriminal eh. Totoo naman. O so sinungaling, hindi raw siya humarang pero nakaharang siya sa pintuan. Kung hindi ka ba naman bulbul din mag-isip eh. Pucha, magpasalamat ka nga dyan, wala ako dyan kasi kung ako ang tumulak, maniwala ka, baka buhating kita, ilagay kita sa kisame. Pucha, yan, lit-lit ni Robin Padilla, hindi mo kaya. May umaawat pa kay Robin Padilla, kung walang umaawat kay Robin Padilla, baka nabigwasan ka nun, baka yung buhok mong planchado, magusot yan. O, tsaka napahiya siya eh, no? Nung tinulak-tulak siya, biglang naglakad na siya palayo eh. Tangina kasi feeling super hero eh. Feeling niya siya si Captain Barbell eh. Walang hiya.